Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 25 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and marahin na aga sa tuyang mga parahinanyog sa programang Ang Syudadano. Medyo malain naman po ang satuyang weather ko niyan dahil may depression na palawag sa Pilipinas, and mamati po yan Sunday. Ang sabi nila, this will be a typhoon category, pero hiligunta, ini si Ada. So Sunday, nasa tungod na po yan, And approximately, ang sabi ka na Pag-asa, maka-experience kita ng mga 100 millimeter na uran, So, pwede magpararalamo taon na naman kita kaya. Primerong bagyo sa 2026, ini si Ada. Sana mayo magsunod naman na dati baga sunod-sunod pa alternate man po ta. Tawon taman break ang kalikasan di man niya. Pero malabo yan. Aratsan mga kasudadano, ipapadagos na po itong ki Congressman Alejandro Leviste. Lalo po nagaloy, lalo nagiinit, lalo nagluluwas ang sayaman ng mga ikim-ikim. Nagwasa ka kiniwad-hiwad ka na. Gwa ka man pala ng tago. Atsa po yan, At saka aratsam po yan. Matapos kayo ng ano pala yung sa lokal, ano man pala yung problema kayo ng Mr. and Mrs. Smith. Yun na ang kabaliktaran kan itong pelikulang Mr. and Mrs. Smith. Si Julie and Brad Pitt. Si Brad Pitt, tiso ito. Ang katotohanan kaya na ayan pagkaarami, yan pong panganiban na yan, property yan, ang may ang probinsya, kampanahon ni the late Governor Luis R. Villaforte, isang nag-iskusar kaya perang years yan, kaya nga yaon dyan si girumduman ko ito sa Kaower, yaon dyan si itong itong trade and industry. Diyan nakalaag, puro dahil nga nito katungkin the late Congressman and Governor Louie. And garo pinadagos to po ni ni Kunsal Louie Ortega, Ano nangyari? Anong nangyari kay Mr. and Mrs. Smith?
tabigla sa naman yan nagbutwa, ano? We'll reach her tonight before she takes flight. She's colder than ice. How can I get Yan pong area yan, dakula yan. Pag inilig mo yan sa likod, i-less mo tong 15 meters from PNR. Yan ang pwede mong espasyo. Ano? Hanggang yan naman sa may station to. Huh? Kaya talagang pigiriwala yung propiedad na yan. And hindi pa po kita sa local LGU. Ang city government mga tugang nagkakaproblema po baganing Naga City General Hospital. Mayong man tol-tol na plantilla na ipigtuga sa tuya ni ligasyon. Kaya nagkakaproblema ko niyan ini yung gulping obligasyon. Mayo man yung tamang income na matatawa ning sa mga personay ng tultul bilang sarong General Hospital. Kaya problema naman yan ang satuyang mayora. And sa remedyo na naisip ninda is maging referral hospital po ang Naga City Hospital. No? So, referral kan Metro Naga, si mga miyembro kan Metro Naga Development Council, nakakapirang nagkakapirang mga banwaan, dyan po ninda, yan ang magiging referral hospital ninda. Naramong niya po ang hospital, bakong suba-suba na magpalag kaning hospital. Sabi nga ni, kaya ang pinaka-latest na cost putting a new hospital for 200 beds kaya po na mong igwa kang 1.5 to 1.7 billion pesos pesos and bako na po yan arog kanto napaka okay na pakalagay ka pa ngunyan po mga tugang ang sarong hospital, halimbawa kumabakal ng MRI or maagi po yan ng DOH, evaluation, maagi po yan ng Food and Drug Administration. Halawig yan, na proseso yan dyan. Ako pagkatapos kay iirilingon po si mga qualified technician and personnel na manihar kay yan MRI mo yan. Makulog-kulog na yan. Malibang kaya, aanapang ka kadtong mga specialist na mabasa, ma-evaluate kan results kan sa imong MRI results. Ang nurse po dyan mga tugang, yan mga yaon dyan, may mga expertise yan, yan piga po ng mga special areas. Cancer Hospital, may mga training yan. Bako yan itong neuronal sa may kurukopya sa nag-training po yan. Saka mga technician dyan, nag-training. Si kumpanya, alam mo ba si kumpanya, nagpabakal, kan MRI na yan, ma-training po naman si mga personalis na maman kayan. Kaya in the course, kan evaluation, kan food and drug, ito ang maaratubang. Kung maluya-luya ka, hindi ka malusot. Dahil sinasabi na may korupsyon, dahil sinasabi nga tayo nagkagawa man yan issue, yan food and drug na yan, dahil sinasabi, pero haloy na proseso ang evaluation sa DOH and food and drug. Kaya nga niining Naga City Hospital, bako yan, ang label kayan, ordinary hospital, bako yung general hospital, tamayo nga ning plantilla position.
Ang salupong ospital, mga araw kayo na category, may nakaplantilya po dyan na medical director, igwang chief of hospital administrator, chief of hospital, and mga departments na nakaplantilya po yan dyan sa hospital. Oh, ay dahil kaya kan sunanin naga. Chief nurse, mga qualified personnel sa laboratory. Mayo kayo ng masakit yan. And ang General Hospital, saro po yan sa mga hospital na may mga level na dapat qualified ang sa imong location kan ER, ICU. O kung mayo kang ICU, di ka man pwede. Kami nga dyan sa Seijan, pinintuan si ICU. Oh. Taday na mimit itong requirements. Oh. Mahalong po. Bakong suba-suba ang paglagning ospital. Iba na kunyan. Iba na po kunyan. Masyado ng professionalized and ang accreditation niya bako nang suba-suba dahil kaning modernization, sophistication, kan mga ekipahe, ng mga advanced technologies, iba na po unyan. Ano? Ini nga ning sarong eskwelahan dyan, halo na naghahagan ning, nagpapa-accredit ning medical school, dahil nakakadali, tama yung base hospital, saro yan sa mga requirements. Ano? Malagang putting a medicine, a college of medicine, kaya po ano po, igwa kang base hospital. In the absence of base hospital, dahil ka pwedeng tawan ng College of Medicine. Let your feeling running over the flies to make your will enjoy yourself. Don't give up the pleasure of tonight. Don't be so worried, baby. Good morning sa mga amigo ta mga doktor. Usulman the other day nagkaila kami ng doktora. Saturday, si Doktora Frualde, ano, pagkaili nga man ni pagkatapos po kan sa iyong programa, ano. Kaya doktora, maray na aga sa imo and maray na aga sa Bicol Medical Center, ano. Ang Bicol Medical Center po nga ni, ano, dakulaw na yun na hospital, ha. Daiyan nakaka-fill up ning tultul. Kaya nga ni dyan, ang mga consultants, pigkaurulay kan medical director dyan, si Jigs Gigantoni, ito mga versatile scheduling ninda. Ano? Pigapon na flexible. No. Ang mga pigahan ninda po, mga private consultants, unya, palibasa mga pribado, may mga negosyo man yan, may mga clinics man yan, pigpakiulayan po yan kan gobyerno, kan Bicol Medical Center, na mag-render maning duty status dyan sa Bicol Medical Center. Tangaring functional na mare ang Bicol Medical Center on agreement of flexible schedulings. Oh. Ang bayad kayo, kasino naman, 120,000. Ini mga doktor na ni, kung bako man ni makatao, dahil man ni magpapararender ng serbisyo dyan sa Bicol Medical Center. Nagkataon lang, ini mga satuyang consultant, makatao pa man, kaya nagjujuruti dyan. Parang matabangan lang po ang pangangaipukan Bicol Medical Center. Usa ka na sinda ma-duty sa ng clinic, respective clinic nigdiyo. Ulti yung magandang clinic sa may panganiban. Ulti dyan mga medical arts building. Mapun sinda dyan duty, after lunch siguro, or mga 11. Pagkatapos kan pag-rounds ninda sa senda mga pasyente, siyempre ma-rounds ka naman, madyan ka sa mo mga hospital na privado, may mga pasyente ka dyan na ipig-confine, ano. Kaya
Mapakalma po ang doktor. Kaya dapat ang doktor, pag abot sa ospital, nahiling man ang mga magagayo na mga nurses. Ngari ganado man sinda. No? Eh kung ika doktor, pagal-pagal ka na, aabutan mo ang nurse, garo na. Ay da! Eh kung ang idudumanan niya si pasyente kung sarong beses lang yung kumadaman. Pero kung magayon yan, ang pagbasa kan abstract kaya sa counter, ay aloy! Aloy! Ako ka mga istorya. Kami po nagpapadalagang kan St. John Hospital. 80 nurses ko, maayo makanos. Magagayon. Magagayon ka to ang nurses ko. Mga volunteers siya, nag-affiliate. Kato, pag nag-affiliate ka po sa sarong hospital, may bayad ka pong somewhere mga 11 or 10,000. Gamusan, ako, binaliktad ko. Imbes na sinda magbayad sa ako ang nagbabayad ng, babasa na, although babasa na, sabi ko, garo 5,000 ito. Parang sabi ko sa inda, dahil na maging problema sa indong mga magurang na mag-responder pa kan sa indong mga pamasahe. Kaya gulpi naman katong mga volunteer nurses. Magagayon. Pag may operation ka to ang mga surgeon, maapod sa kuya, sir, baka pwede mo man kung padaran lamang digdiyo sa laog at OR ni. Mga magagayon, tangari. 4 na oras po kami ma-operar. Igwa lamang kami mga kaistoryahan digdiyo. Tapos sa laog po ka ng OR, nag-i-restoryahan man yung mga doktor. Dahil man niya nagiging seryoso maray. Nagchichirikat-chikang man yan. 4 na oras na yan, 2 oras. Kaya ba may pigigiribo yan yan sa laog, sige man ang iri-restoryahan kayan. Ay pero, kung ang mga nurses mo, ay ano naman na, hindi ka matagal. Baka irabag pa kaya ng chart. Wala na eh. Chika lang, dahil man araw kaya. Subalang po yan. At yun na sa inyo nailingkan mga doktor, sa sendang linalang na buhay sa sendang profesyon, bire na kailing ni mga tao na araw kaya. Tapi may yaon, confined din po yan sa clinic ninda, maghapon. Ang nahiling kayo, sendang medical clerk or medical aid. Tapos si pasyente. Kung ang expertise mo, geriatrics, si mga sagurang, o di mga sagurang mga pasyente mo. Kaya ikaw dyan sarong doktor, na paghubin, magayon, iyo mismo ang naluwas pati sa iyang kwarto, ako na ngayon bahala kayo ni mag-treat. Ikama na eh. It's 45 minutes after 9 in the morning. Iyan pa po kita sa programang Ang Ciudadano. And may natala pa po kitang puko mga sumenos mga 15 minutos para mag-ulay-ulay pa po kita. Karon man pagkapadalangan ning sarong ospital, it's gulpi po yan ning kombinasyon. Kaya po number 1, ang concern mo, dapat compassionate ka. Dapat tatao ka maghiling. Sa loob po ka ng ospital, ang papakisamahan mo dyan. Number 1, simplado mo. Number 2, si mga doktor mo. Number 3, si mga pasyente mo. Number 4, si paryente kan pasyente mo bantay. Ang problema po kaya,
paano, nung rin kaya maumaya na sa kuyang pasyente. Mainit ang payaw kayan. Pandua, problemado yan, ang pambayad. Maski na umaya naman, salamat po sa Diyos, na umaya na sa kuyang pasyente, pero kulang ang pambayad. Oh, problema na naman. Oh. Kaya dapat bilang yaon dyan, dapat compassionate ka, mapasensya ka. Ano? Pero yan si mga inspectorate kan government side. Kaya liman dyan ang ibanan mo, mga batutilan niya. Na? Kaya kato mga kasyudadano, kaya ako dyan, tapalibasa, baba nga ni ang sweldo kan St. John Hospital. Ang ginigibo ko dyan, si mga duty, malog yan alas 7, yaw na dyan ang pamahaw ninda, or kuday pa man, ang lunch ninda, yaw na dyan, tama off yan alas 2. So pamahaw and lunch, sagot mo yan, pinapasagot ko yan. Ano? In other words, kung nagkukulang po kaming 100 pesos, na-offset na katong pagkakaninda. O, ayun yung ginigibo kadto. In fairness, hababa po talaga si sweldo kadto kan inabutan mi ang seichan. Ang katotohanan kaya po, ini mga mga bargaining na iniyo. Dahil mo man yan masusunod. Tapang nagparasunod ka, kan rates na gusto kay ini mga iba, mga empleyado, ini mga workers group, ay mapinto pa ang negosyo. Pinto, dami niya kaya. Iyan ang saro kong approach kadto, ano. Pero ako kadto po mahigpit, ano. Oh, pero padabaanin ako. Kunyan nga ni, siging haranapan na, pahain na si Sir Bebot. Kamu kaya, dahil na kamo nagkuruntok. And anyway, minsan nagkagawang problema ang ospital sa mga pamilya. Kami ngunya nagatarabang-tabang para makasurvive ang St. John Hospital. Ano? Kada man kaya ni Dr. Bong Panday, yawang kami, yaw na ko, maski nagkagawa kami ng problema, piga-assist ko siya, pigtatabangan ko siya, ano mga dapat, ano. Sabi ko nga ni Kian, ligasiya po yan kan ama ninda, itong the late Dr. Pedro R. Panday, ano. Ang talagang dahil lang kayang saan po papadagos ta niyo ini yung ano ini ang dapat ka na ini yung sa syudad nindaga ano apwera kayang referral magkuha sin ng pribadong ospital tangani magtarabang sila magmowa sinda o si mga evaluation consultation dadaro mo duman sa pribado ta may DOH na kita ng politiko ano iyan maip yan sa DOH di maurulan na kung paano ang manner kang payment. Ngunyan, alimawa, tamaray ang accommodation pag-araw naga City Hospital, dyan mo radaraw si sa mga pasyente, alimawa kaya, madali po yan remedyohan. So, mutually beneficial, ano. Ang talagang dahil lang kayang bulungon ang sakuyang mata, ang sakuyang sight ay. Problemado kayo. Tayo ni pati, nagbablard, seasonal. Dahil data, dahil kaya kan mga eye specialist. Paano man yung mata mo ngayon, Bebot, ano? Ako po kaya mga tugang mata ko, nagiging blurred ini pag nag-aaragin ang majorettes, ano? Itong rally po to na search. Nagbablard ng mata ko, kaya dahil ako nag-enjoy, kaya na dahil kaya kan shades, ano?
Ito mga amigo ko, kada September, iyon lang po ang pagbakal ng mga sunglasses. Ano? Every September. Ano? May saro po dyan na direktor. May saro po dyan na dating taga Nawasa. Ito pating bistadong kung taga Nawasa, may tukawan yung nasadyado. Pigluluwas na lang po kada pistang September. Aram niya na maagi na ang mga majorette kan Yusan. Aram niya nang maagi ang mga majorette kan UNEP. Magagayon talaga yan, ha? O sa kanin, naguuran man, mainit. Yan po yan. Mga amigo ming iyan. Ano? Dayan, palis. Tamadaran sa nakan mga majorettes. Ano? Sa bagay, magagayon talaga mga majorette. Kung legs man lang pag-uurulayan, Diyos ko, maski naman ka na lang magpukol, okay na. Ang problema lang, kung papugulong ka. Uy, good morning. Nag-uuralay kitang mag-abot sa mga legs. Spoil the boy with your lovely legs. Good morning, Pres Henry Mabesa. Saga mga tugitan na lang karon tutok karon inyong ki Alejandro Verceles. Ay, Verceles naman kitang Verceles. Ki Leandro Leviste. Sunma po kayo mga tugan na interview na si Attorney Garin. Siya po ang Secretary kan Department of Energy. Sabi ni Secretary Garin, pig-fine mi siya dahil gabos na paaging due processes ginibukan DOE ni Simbag Mayo for several years. Kaya napano na po ang DOE, pig-fine sa po ng 24 billion liquidated damages. Kanday niya sinunod na ang megawatts na pig-required na pig-tao sa yung kontrata out of 10,000 plus, ang accomplishment niya as of December 2026 is only 176 megawatts or 2%. Kaya sabi po ni Secretary Garin, parang mayong pangarugan dahil niya pwedeng i-tolerate yan. Maski si Sepada po ang mag-intervenir, tayan po ang sa iyang prinsipyo, yan ang sa indang findings kan DOE, non-negotiable po ang fine na pig-imponer dyan sa Solar Philippines. Kung niiliyon talaga nindo, masusuya ka po. No? Bako man kita mga fatal na dahil tama intindihan mga patong-patong mga nagparagiribong negosyong company affiliates naman sa Solar Philippines. Ang sarupa po kay diding iso, pag ika po naging elected officials, all you have to do, you have to divest 100%. Mapat may kang business and interest because that act, that is contrary to law. Pag daig ka, nag-divest, bawal po yan. Yung na kaya hindi ka na kaya nagkuntukan mga pro-flood control mo ngayon patig din sa Kamar Resort, pigpaparalaog mo. Dahil man kami nakikiaram na sabi mo, dahil ka nagkukubra ng sweldo sa Kongreso. Gabos dahil ka nagkukuha. Bako po yan ang figurulayan ta. Ang figurulayan ta, simbagon mo. Ano? Tadai kapag pag
pabakal mo kan sa imong korporasyon. Dahil ka nagkuhaning permiso sa Congress. So sa hanggang mga tugang ipapadagos na po inyong dapat po kaya maliwanagan kung ano po taping tutukarta inyong Solar Philippines. Bako man pong personalan. Gusto talang pong ipaabot sa tuwing mga kasyudadano sa mga na maintindihan nila na pag tinawag ka po ni sarong prangkisa, sunodon mo. And I should go so far. Dapat may substantial and compliance kasi mong mga negosyo. Love is like a drug. Nagtao po kang prangkisa, tao, kita, kamo, kita ka boss, ipinaagita lang po sa tuya mga district representatives. Kaya iyaw na po yan sa Kongreso. To the top. Kaya ang prangkisa po, tao nagtatao kaya, it is a special privilege. You need a taste of love. Kaya dapat, di mo abusuhon. Pero inabot na po kita mga tugan ng pamaara. Nakaiba ng tapos sa technical side, mayong iba, ang satuyang hubin, Divino, si Stephen Fabis. Yun na lang ni ang mga natatanda mga matino. Na mga kuya Jensika, Let's see what happens, you and I. Everybody here Iyo, was give and some folks take. But Okay. for that perfect match, it's in the song, it's in the scratch. Now, it's just the two of Kami dahil may araw kung nakalog pa kami sa mga yapis Ay, aray ko. I don't care. Labing hirit. Let's discover. Bueno, for in behalf of the management and staff kan BBS, DWLB-FM, kay Samuya, kay Attorney Nelly Fabis Villaforte, and of course, Samuya General Manager kay Ma'am Lalaine Villaforte Abonan. Ini po si Bebot Kalyang sa aming good morning. Happy Thursday. Mag-iringat po kita dahil po malingaw sa mahal na Diyos sa satuyang aral daw na kalakawan. Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17.